Sa Korea, ang sikat na nobela sa web na tinatawag na 3 Ways to Survive the Apocalypse ay napakasikat noon, ngunit pagkatapos ng 10 taon at mahigit 1,000 kabanata, isa na lang ang natitirang nagbabasa nito. Sinimulan nitong basahin ni Dokja noong senior high at patuloy itong binabasa ngayon bilang nasa hustong gulang. Sa kwento, nilabanan ng bida na si Jung Hyuk ang mga paghihirap na ipinadala ng mga Diyos habang ang mundo ay malapit ng gumuho. Ang mga kasama niya ay isa-isang namatay, ngunit determinado siyang maging mas malakas. Naging inspirasyon nito ni Dokja, at ang muling pagbabasa sa nobela ay nakatulong sa kanya na magpatuloy sa kanyang mga taon sa high school habang siya ay hinaharas ng masasamang kaklase. Pagkatapos ng pag-aaral, nagpunta si Dokja sa kolehiyo, nagkaroon ng pangkaraniwang trabaho, at namasukan sa malaking kumpanya sa pansamantalang kontrata. Ngayon, nagtatapos ang kontratang iyon, at gayon din ang nobela. Pagkatapos ng kanyang huling trabaho, binasa ni Dokja ang huling kabanata at nadismaya sa pagtatapos dahil si Jung Hyuk lang ang nakaligtas. Nagpasya siyang magpadala ng mensahe sa mayakda na nagsasabi na ang kwentong ito ang pinakapangit. Sa tren, nakasalubong ni Dokja ang kanyang katrabaho, si Sang-a, na natapos na rin ang kontrata. Nagambala ang kanilang pag-uusap ng dati nilang amo, si Myung-oh, na patuloy na pumuporma kay Sang-a kahit ilang beses na siyang humindi. Sa kabutihang palad, bumaba siya ng tren sa sumunod na hintuan. Sa sandaling iyon, nagulat si Dokja nang makatanggap ng tugon mula sa mayakda. Ang mensahe ay nagpasalamat kay Dokja sa pagbabasa hanggang sa huli at inamin na siya lang ang dahilan kung bakit ito natapos. Sinabi ng mayakda na kung ayaw ni Dokja ang wakas, dapat niyang subukang magsulat ng sarili niya kapag nagsimula ang service sa 7 PM. Biglang yumanig at huminto ang tren habang ang isang boses ay nagpahayag na ang libreng serbisyo ng Planetary System 8612 ay natapos na. Kaya, ito ang simula ng may bayad na content. Tiningnan ni Dokja ang kanyang cellphone at nakumpirmang 7 PM na, at napagtanto na ganito mismo kung paano nagsimula ang nobela. Isang nilalang mula sa Korean folklore na tinatawag na dokebi ang lumitaw sa tren. Nang sinimulan nitong insultuhin ng isang pasahero, binaril siya ng dokebi sa ulo gamit ang laser sa mata nito. Ang lalaki ay patay na bumagsak, at ang lahat ay nagpanik, para lamang patahimikin sila ng nilalang sa pamamagitan ng nakakatakot na mukha. Pagkatapos, ipinahayag ng dokebi na ang mga Diyos ay nagpasya na ang mga tao ay malupit na mga nilalang, kaya nararapat silang parusahan. Ang lahat ng tao ay bibigyan ng isang yugto, at kung paano nila ito lulutasin ang magpapasya sa kanilang kapalaran. Sa lalong madaling panahon, lumitaw sa paligid ng mga pasahero ang mga hologram na nagpaliwanag sa unang yugto. Sa loob ng 10 minuto, dapat nilang patayin ang isa o higit pang mga nabubuhay na organismo sa tren. Ang mga magtatagumpay ay makakakuha ng 300 coins, at ang mga mabibigo ay papatayin. Sinabi rin ng dokebi na ang mga constellations ay palaging nanunood. Sa tulay, ang tren ay tumigil, at gayon din ang lahat ng mga sasakyan. Habang sinimulan ng hologram ang 10 minutong timer, tiningnan ng mga pasahero ang kanilang mga cellphone at natuklasang walang signal. Di nagtagal, ang mga tao ay nawala sa katinoan at nagsimulang makipag-away sa isa't isa, kung minsan ay nakikipagtulungan laban sa isang tao. Nataranta ang isang babae at sinubukang tumakas patungo sa isa pang sasakyan, ngunit may force field sa mga pintuan na nagpapanatili sa kanila na nakakulong. Nang tumingin si Dokja sa kabilang sasakyan, laking gulat niya nang mapansin niya si Jung Hyuk sa mga tao. Napagtanto niyang isinasabuhay nila ang mga pangyayari sa nobela na nangangahulugang alam niya ang hinaharap. Isang higanteng halimaw ang lumitaw sa ilog at tinamaan ng tren na naging dahilan upang ang lahat ay maipit sa kisame. Naalala ni Dokja ang sinabi sa patakaran na dapat nilang patayin ang anumang buhay na organismo, hindi kailangang maging tao. May isang bata na tinatawag na Jill Young na may alagang mga langgam, kaya kinuha ito ni Dokja at dinala kay Sang-a. Binigyan niya ito ng langgam bago sinubukang makipag-usap sa mga tao, ngunit walang pumapansin sa kanya. Nang pumatay ng langgam si Dokja, may lumitaw na hologram na nagsasabing nanalo siya ng coins na sa wakas ay nakakuha sa atensyon ng lahat. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mga langgam, ngunit hindi ito sapat para sa lahat. Habang nagrereklamo ang lahat, ninakaw ni Myung-oh ang mga langgam mula sa kanya at sa halip ay pinalibutan siya ng mga tao. May lalaki pa ring bumubugbog sa isang matandang babae, kaya hinarap siya ni Dokja at inalok siya ng langgam na nasa kamay niya. Gayunpaman, tinanggihan siya ng lalaki, sinabing gusto niyang patayin ng ginang. Napagtanto ni Dokja na ito ay si Namwoon, isa sa mga tauhan mula sa nobela. Sinimulan ni Namwoon na bugbugin si Dokja na nagsabing siya na lang ang magiging biktima niya. Habang sinusubukan ni Dokja ang kanyang makakaya na protektahan ng sarili, naalala niya na sa nobela, ang mga tao ay may mga istatistika tulad ng sa mga video game. Ginamit niya ang 300 coins para tumaas ang kanyang lakas at sinuntok si Namwoon na nagpalipad sa kanya sa sasakyan. Tumugon si Namwoon sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang mabangis na Dark Awakening skill na nagbigay daan sa kanya na madaling madaig si Dokja sa ilang segundo. Sa sandaling iyon, aksidenteng nalaglag ng mga tao ang bukid ng langgam at gumulong ang isang tubo ng mga itlog. Sinira ito ni Dokja at nakatanggap ng malaking bayad na coins. Gumastos siya ng 3,000 sa stamina at isa pang 3,000 sa liksi, kaya naiwasan niya ang lahat ng pag-atake ni Namwoon at gumulong siya.
Nangako ang takot na si Namwoon na hindi niya sasaktan ng matandang babae at humingi ng langgam, ngunit sinabi ni Dokja na hindi siya karapat-dapat na mapabilang sa kwento. Pagkatapos ay tumakbo si Dokja upang kumilos bilang kalasag para sa babae dahil sinubukan muli ni Namwoon na atakihin siya. Inilagay ni Dokja ang isang langgam sa kamay ng babae at isinara ito upang durugin ito bago umabot sa 0 ang timer. Ang boses ay nag-anunsyo na ang yugto ay tapos na at lahat ng mga natalo ay magkakaroon ng butas sa kanilang mga mukha upang patayin sila. Sa kasamaang palad, ang huling langgam ay nakatakas at ang ginang ay namatay din. Muling lumitaw ang dokebi at binati ang 17 taong pumasa. Ngayon ay oras na para makatanggap sila ng mga regalo mula sa mga constellation para sa kanilang pagganap. Naalala ni Dokja na ang mga constellation ay mga makapangyarihang nilalang na nanonood sa mga yugto mula sa kalawakan at nasisiyahan sa paghihirap ng mga tao. Ang bawat pasahero ay nakakuha ng listahan ng mga constellation na gustong mag-sponsor sa kanila at dapat silang pumili ng isa, ngunit balang araw ang utang na iyon ay dapat bayaran. Nagpasya si Dokja na tanggihan ng sponsorship sa ngayon. Biglang bumagsak ang tren sa gilid nito dahil pilit itong kinakaladkad ng halimaw sa ilog. Isang dating sundalo ang nagsisikap na buksan ang mga pinto at nakilala siya ni Dokja bilang ang karakter na si Hyun-sung. Habang nagsisimulang dumampi ang tren sa tubig, tinuruan ni Dokja si Hyun-sung kung paano gamitin ang mga espesyal na kasanayan. Ini-activate ni Hyun-sung ang sobrang lakas na nagpapahintulot sa kanya na yupiin ang mga pinto upang buksan. Mabilis na umakyat ang lahat habang napansin ni Dokja na nasa sasakyan pa rin si Jilyang, iniiyakan ng kanyang mga langgam. Humingi ng tawad si Dokja at inilabas siya. Habang tumatakbo ang mga nakaligtas ng mas mabilis hanggat maaari, inanunsyo ng boses ang bagong yugto. Dapat silang matagumpay na tumawid sa tulay. Winasak ng halimaw ang isang bahagi ng tulay upang lumikha ng malaking butas bago bumalik sa ilog. Upang gawing mas mahirap ang tungkulin, ibinagsak ng dokebi ang sasakyan ng tren sa tulay at inutusan ng lahat ng patay na tao na habulin ang mga buhay na manlalaro. Sinubukan ni Dokja at Hyun-sung na labanan sila, ngunit madali silang nadaig. Sa sandaling iyon, nagawa ni Sang-an na i-activate ang kanyang kakayahan na lumikha ng pansamantalang kalsada sa ibabaw ng butas. Nagsimulang tumakbo dito ang mga nakaligtas upang makatakas at ipinaalam sa kanila ni Dokja na ang nakalalason na gas ay kakalat sa lalong madaling panahon kaya kailangan nilang pumunta sa ilalim ng lupa. Iniisip niya na dapat silang pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng tren, ngunit naalala niya na sa nobela, namatay si Jung-hyuk doon habang nakikipaglaban sa dragon. Gumamit siya ng isang skill upang bumalik sa simula ng kwento at lahat ng iba pa sa istasyon ay namatay. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang panatilihing buhay si Jung-hyuk para hindi siya mag-reset at iniisip ni Dokja na matutulungan niya siya gamit ang kanyang kaalaman sa hinaharap. Samantala, gumamit si Jung-hyuk ng espada at baril para mapabagsak ang lahat ng umatake. Pagkatapos ay nilapitan niya si Dokja at tinanong siya kung ano ang ginawa niya dahil hindi dapat mamamatay si Namwoon ng ganoon kaaga. Ibinahagi ni Dokja kung ano ang mangyayari sa istasyon at nagpanggap na mayroon siyang kasanayan sa propesya. Hinawakan siya ni Jung-hyuk sa pamamagitan ng kanyang kurbata sa gilid habang tinatanong siya kung anong mga taktika ang gagamitin. Nataranta si Dokja at hindi alam kung ano ang isasagot, kaya sinabihan siya ni Jung-hyuk na makipagkita sa kanya mamaya sa istasyon bago siya nilaglag sa tubig. Nilamon ng halimaw si Dokja at lumapag siya sa tiyan nito. Ang hologram ay nagpahayag ng isang bagong yugto. Dapat niyang patayin ang halimaw at makatakas. Naroon din ang dokebi na nagsasalaysay ng mga bagay para sa stream, kaya ginulat ito ni Dokja sa pamamagitan ng pagtawag dito sa pangalan nito, Bihang. Alam din niya na si Bihang ay isang 9th level dokebi at ang paggawa ng mga stream ay nangangahulugan na maaari itong umakyat balang araw. Binanggit ni Dokja na malamang na sikat siya sa mga constellation ngayon, kaya kapag namatay siya, makakatanggap si Bihang ng matinding reaksyon. Sinuri ni Bihang ang mga donasyon nito at kinumpirma na mahal ng mga nanonood si Dokja, kaya pumayag itong pumirma ng exclusivity contract. Pagkatapos ay nagsimulang mapuno ng asido ang tiyan ng halimaw. Hiniling ni Dokja ang tindahan ng dokebi at bumili ng isang bungkos ng mga spike upang harangan ng mga acid duck na isang bagay na natutunan niya mula sa nobela. Sa pamamagitan ng pagharang sa lahat ng mga acid duck, ang halimaw ay mamamatay, gayunpaman, mayroong daan-daan nito. Tumanggi si Dokja na sumuko at patuloy na kumilos hanggang sa matakpan ang lahat ng mga acid duck na sa wakas ay pumatay sa halimaw at nagtapos sa yugto. Pagkatapos, ipinasok ni Dokja ang kanyang kamay sa balat ng halimaw at inilabas ang nucleus nito. Hiniling niya kay Bihang na ipagpalit ito sa tindahan para sa isang napakabihirang bagay na tinatawag na Ether of Faith. Bago umalis si Dokja, binigyan siya ni Bihang ng starter pack na may kasamang mask. Isinuot ito ni Dokja bago lumabas dahil nasa lugar na ngayon ang nakalalasong gas. Nag-collapse siya sa baybayin at nagsimulang makakuha ng maraming alok na sponsorship mula sa mga constellation, kaya ini-off niya ang notification. Sunod, huminto si Dokja sa isang tindahan para kumuha ng pagkain at nakahanap ng ilang bangkay. Patay na ang 2 batang babae, at ang pangatlo ay naghihingalo. Biglang binasag ng halimaw ang bintana, kaya kinuha ni Dokja ang nakaligtas at nagsimulang tumakbo sa kalye. Hinabol sila ng nilalang, sinisira ang lahat ng dinadaanan nito. Nagawa ni Dokja na dumausdo sa istasyon ng tren at ibinaba ang gate sa tamang oras bago bumangga ang halimaw dito.
Sa pasilyo, may sumulpot na grupo ng mga tulisan at nagulat sila nang makitang buhay ang dalagang si Hiwon. Naalala ito ni Dokja mula sa nobela. Binugbog at inabuso ng mga lalaking ito si Hiwon. Gumastos siya ng 1,500 coins sa lakas at sinimulan niyang bugbugin ang mga lalaki. Isinaaktibo ng pinuno ang kanyang kakayahan sa pag-atake, ngunit madaling naiiwasan ni Dokja ang lahat ng kanyang mga galaw at natalo rin siya. Nang sabay-sabay na aatake ang iba pang mga tulisan, isang grupo ng mga nakaligtas ang lumitaw kasama si Inho sa harapan. Naging dahilan nito upang umalis ang mga tulisan. Nandito rin ang grupo mula sa tren at sinabi sa kanya ni Sang-an na si Inho ay isang congressman. Pinamunuan niya ang mga nakaligtas sa istasyon sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa mga may matataas na antas na maghunting at ibahagi ang mga barya sa mga residente. Samantala, nagkaroon si Jilyang ng isang kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na makipagkaibigan sa mga insekto. Nagtanong si Dokja tungkol kay Junghyuk, ngunit wala siya roon, kaya naman iniisip niya kung binago ba ng kanyang mga desisyon ang kwento mula sa nobela. Sa sandaling iyon, pinaalalahanan ng ilang kalalakihan ng mga residente na sa loob ng 3 oras ay dapat nilang bayaran ng survival fee. Sinisingil iyon ng mga manlalarong nasa matataas na antas upang panatilihing protektado ang lahat hanggang sa matalo ang halimaw sa mga lagusan. Ang ilang mga tao ay desperado upang maghunting para sa pera, ngunit ang iba ay namamatay kagad. Pinalibutan ng maraming tao si Dokja at hiniling sa kanya na ibahagi ang kanyang mga barya dahil alam nilang marami siya nito. Nang tanungin niya kung sino ang nagsabi, inamin ni Inho na siya ang nagsabi. Ipinagpalagay niyang mayaman si Dokja dahil nakita niyang gumamit siya ng mahusay na kakayahan para lumaban. Humingi ng paumanhin si Inho sa pagiging bastos at hiniling niya kay Dokja na tulungan ng mga desperadong residente, ngunit dahil dito ay naalala ni Dokja na siya ay masamang tao mula sa nobela, kaya tumanggi siyang magbigay sa kanya ng kahit ano. Lumalabas na ibinenta ni Inho ang kanyang sarili sa mga constellation at isinuko ang kanyang pagkatao, kaya naging halimaw siya. Nagsisigawan ng mga tao, kaya pumayag si Dokja na tumulong sa pamamagitan ng pagtatapos sa yugto sa halip na bigyan sila ng pera. Gumawa si Dokja ng sandata gamit ang mga patapon na bagay at bumaba ang kanyang koponan sa tunnel. Ibinahagi ni Hiwon kung paano pinapatay ng mga tulisan ang mga tao para kunin ang kanilang mga barya, pagkatapos ay dinadala nila ito sa istasyon na nagkukunwaring nakuha nila ang mga ito mula sa pangangaso ng mga halimaw. Alam ni Dokja na dapat ay mamamatay siya sa tindahan. Napakadilim ng lagusan, kaya nagpatawag si Jilyang ng napakaraming alitap-tap upang ilawan ang lugar. Di nagtagal, lumitaw ang isang kawan ng mga halimaw at nagsimula ang malupit na labanan. Karamihan sa koponan ay gumagamit ng mga armas at mabilis na pinapatay ang mga nilalang habang dumarating sila. Napagtanto ni Sang-an na ang kanyang kakayahan ay pagbaril ng sapot, kaya ginamit niya iyon para umatake. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng huling nakatayong halimaw at inilayo siya. Hinabol sila ng grupo at nakitang nakatali si Sang-a sa dulo ng lagusan. Isang hologram ang nag-welcome sa kanila sa dambana ng daga sa lupa at sinabihan silang patayin ang warden ng kadiliman. Lumitaw ang isang mas malaking halimaw at unang kumilos si Dokja. Iniiwasan ng mga galamay ng nilalang bago ito hinampas ng kanyang sandata. Gayunpaman, hinarangan siya ng force field at pinalipad siya. Sunod na kumilos si Hyun-sung at tumama ang kanyang mga suntok, dahilan para tumalon ito sa kisame. Pagkatapos ay nag-activate ito ng ilusyon na bilangguan na kumukuha sa katawan at sumisira sa isip. Kapag nahuli nito ang isang tao, babalikan nila ang kanilang mga pinakamasamang alaala at mamamatay. Nagawa ng kasanayan na hulihin si Hiwon na pinapanood ng alaala niya at ng kanyang mga kaibigan na nahuli ni Inho kasama ang kanyang mga tulisan. Sa kabutihang palad, pinalaya siya ni Dokja mula dito. Pagkatapos ay tumakbo siya para kunin si Jilyang bago siya mahuli din. Sa kasamaang palad, nahuli si Hong-sung at nagsimulang makita ang pinakamasamang alaala mula sa kanyang mga araw sa hukbo. Sinubukan din siyang iligtas ni Dokja, ngunit ang kanyang pag-atake ay naharang, bagaman napabagsak nito ang ilang maliliit na bato. Biglang umungalang halimaw para tawagin ang kanyang mga alapores. Tinawag ni Dokja si Bihang para buksan ang shop at sinubukang bumili ng White Star Pure Energy, ngunit kulang siya ng 1,000 coins. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Hiwon sa mga halimaw at sa isang malaking pagtalon, nagawa niyang mapunta sa likod ng boss. Nagpatuloy si Dokja sa likuran at nagsimulang pumatay ng mga nilalang hanggang sa makuha niya ang pera na kailangan niya. Ang White Star ay ipinasok sa kanyang sandata na nagbibigay sa kanya ng isang beses na critical hit. Kinopya ni Dokja ang pagtalon ni Hiwon at nilaslas ang likod ng boss, sa wakas ay napatay ito. Tumakas ang kawan at nawala ang ilusyon, kaya nakalaya si Hyun-sung sa kanyang mga alaala. Naalala ni Dokja mula sa nobela na si Hyun-sung ay pinagmumultuhan ng kasalanan nang hindi niya mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Sinuri ng grupo ang treasure chest na nakuha nila para sa pagtatapos ng misyon. Nakakuha si Hiwon ng 2 maiikling espada. Si Hyun-sung ay nakakuha ng gauntlet. Nakatanggap si Jilyang ng helmet na nagpapahusay sa kanyang kasanayan sa insekto. Nakakuha si Sang-an ng misteryosong jacket at si Dokja ay nakakuha ng putol na espada. Ang iba ay nalilito, ngunit hindi sinabi sa kanila ni Dokja na ito ang Broken Faith. Kung makakahanap siya ng Ether of Faith, ang espada ay magiging kumpleto.
Nagtanong si Jilyang tungkol sa mga batong nahulog mula sa laban, kaya ipinaliwanag ni Dokja na kung kakainin niya ang mga ito, ilalagay nila ang kanyang katawan sa isang ilusyon. Hindi pa natatapos ang yugto sa istasyon dahil may natitira pang halimaw. Agad na bumalik ang grupo, at mabilis na hinarap ni Hiwon ang pinuno ng gang upang sa wakas ay patayin siya bilang paghihiganti. Ipinadala ni Inho ang iba pa niyang mga tauhan, kaya nakakuha si Hiwon ng bagong kasanayan mula sa Constellation, na nagpapahintulot sa kanya na hiwain ang lahat ng mga tulisan sa loob lamang ng ilang segundo upang talunin silang lahat. Walang pagpipilian si Inho kundi ang lumaban at sumuntok sa poste para ipakita ang kanyang lakas. Ang kanyang braso ay naging napakapangit bago niya inatake si Hiwon gamit ang kanyang dakilang kapangyarihan, ngunit nagagawa niyang sumabay sa kanya at itinulak siya sa riles. Nang papatayin na niya ito, pinigilan siya ng mga residente. Ipinaliwanag nila na hindi nila tinapos ang yugtong ito dahil natatakot silang mas mahirap ang susunod, kaya mas madaling magbayad ng pang-araw-araw na singil. Umaasa sila na mapapatay ng halimaw ang grupo ni Dokja para makolekta nila ang kanilang mga barya. Inanunsyo ng boses na oras na para magbayad sa lalong madaling panahon, kaya ginamit ni Inho ang pagkagambala para itulak si Hiwon at tumakas. Bumaril si Sang-an ng sapot at umindayog si Hiwon sa tunnel para makahabol. Gayunpaman, nang hahawakan na niya ito, isang force field ang tumulak sa kanya pabalik. Kinutya sila ni Inho dahil sa pagkatalo, ngunit bigla siyang binaril sa ulo ng isang sniper na nagwakas sa yugto. Nagpakilala ang sniper bilang si Ji-hai bago kinuha ang lahat ng barya ni Inho. Sinubukan ng koponan na umalis, ngunit hinaharangan pa rin sila ng hadlang, kaya ipinaliwanag ni Ji-hai na natapos lamang nila ang yugto mula sa nakaraang seksyon at sa panahon ng paghabol, tumawid sila sa bagong yugto. Para makaalis, kailangan nilang tapusin ang bagong yugto. Umalis si Ji-hai at napagtanto ni Dokja na siya ay isa pang karakter. Siya lang ang nakaligtas sa klase niya at ang apprentice ni Jung-hyuk. Sa istasyon, inanunsyo ng boses na ang lugar na ito ay may 104 na nakaligtas at mayroon silang 10 minuto upang maabot ang mga green zone bago sila makuha ng mga halimaw. Mayroon lamang 52 green zone at ang mga ito ay maliliit, kaya nagsimulang maglaban ng mga tao para sa pwesto. Isang gang na pinamumunuan ni Pildo ang nagsara ng VIP area at naniningil sila ng mga barya para sa mga pwesto. Ginamit ni Pildo ang mga baryang iyon para bumili ng security system na bumabaril sa mga taong sumusubok na pumuslit sa VIP area nang hindi nagbabayad. Sinabi ni Dokja sa koponan na maghiwalay at maghanap ng mga green zone. Muling lumitaw si Ji-hai na may mensahe mula kay Jung-hyuk para sa kanya. Pumayag siyang lumaban sila ng magkasama, ngunit kakailanganing umalis ni Dokja sa kanyang grupo at mabuhay ng mag-isa sa gabi. Naalala ni Dokja kung paano siya sinampal ng isang kaibigan noong high school para hindi siya guluhin ng mga bully, sinabing dapat mabuhay kahit isang tao lang. Gamit ang kanyang kaalaman, pumunta si Dokja sa isang partikular na lugar na hindi pa nakaon. Lumitaw si Bihang para i-anunsyo na mawawala ang ilang mga green zone at lilitaw ang mga bago upang magdagdag ng higit pang tensyon. Naging berde ang lugar sa ilalim ni Dokja at sinabihan niya ang kanyang koponan na labanan ng iba para mabuhay. Gayunpaman, pinili ni Hiwon na labanan ng mga halimaw sa halip. Naubos ang 10 minuto at lumitaw sa istasyon ng mga halimaw upang patayin ang bawat tao na wala sa green zone. Nagpa siya ang iba na tulungan si Hiwon at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sinundan din sila ni Dokja. Sa tingin niya, lilitaw ang mga green zone sa mga pinakadelikadong lugar para maging mas nakakaaliw ang palabas, kaya naghiwalay ang grupo para pumunta sa mga portal ng halimaw. Ang mga halimaw ay patuloy na pumapatay ng mga tao sa pangunahing platform, ngunit nagawa ng koponan ni Dokja na manatiling buhay gamit ang sariling mga kasanayan. Sa sorpresa ni Dokja, naghihintay si Jung-hyuk sa isa sa mga portal, pinapanood lamang siyang nakikipaglaban sa mga halimaw habang pinoprotektahan si Jilyang. Ang green zone dito ay para sa 2 tao lamang, at kinuha ni Jung-hyuk ang isang pwesto. Sinabi niyang lalabanan lang niya ang mga halimaw kasama si Dokja kung iiwan niya ang bata. Sa kabilang portal, ang iba ay nakahanap ng 3-person green zone, kaya iniligtas nila ang kanilang sarili mula sa kawan. Tumanggi si Dokja na iwanan si Jilyang at iniwan siya sa green zone kasama si Jung-hyuk bago tumakas. Pinanatili niya ang atensyon ng lahat ng mga halimaw sa kanya, at nang salakayin nila siya, kumain siya ng kumikinang na bato. Ang kanyang katawan ay dinala sa ilusyon na bilangguan na nagligtas sa kanya mula sa pag-atake ng mga halimaw. Sa kasamaang palad, pinanood din ito sa kanya ang oras na nakipag-away siya sa kanyang matalik na kaibigan upang bigyang kasiyahan ng mga bully. Nanalo si Dokja sa laban noong araw na iyon at nang maglaon ay nalaman na nagpakamatay ang isa pang batang lalaki, kaya nakukonsensya siya mula noon. Kinasusuklaman niya ang wakas ng nobela dahil isinakripisyo ni Jung-hyuk ang mga tao para iligtas ang sarili. Gusto ni Dokja ng wakas kung saan makakaligtas ang bida kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Biglang gumamit ng kasanayan si Jung-hyuk para pumasok sa ilusyon at sinabing dapat ay nilabanan niya ang mga bully sa halip na ang kanyang kaibigan. Inamin ni Jung-hyuk na dati ay katulad niya mag-isip si Dokja, ngunit pagkatapos ng hindi mabilang na mga labanan, napagtanto niya na ang mga tao ay walang kwenta. Sa umaga, nagising si Dokja at nalaman niyang dinala siya ng kanyang koponan sa pribadong silid habang wala siyang malay. Nilabanan nila ang mga halimaw upang protektahan siya at nasugatan si Hyunsung sa proseso.
Napagtanto ni Dokja na ngayon ang araw na lalabanan ni Hyunsung ang dragon, kaya mamamatay sana siya sa halip na iligtas siya. Inanunsyo ng boses na ngayon ay mayroong 57 nakaligtas. Ipinaalam sa kanila ni Bihang na nagagalit ang mga constellation dahil may mga nagtulungan sa halip na mag-away, kaya bilang parusa, isang green zone lang ang makukuha nila. Kung sino ang nakatayo dito kapag natapos ang timer ay siyang mananalo. Lumitaw ang green zone sa ilalim ni Pildo na mukhang hindi nababahala. Sinabi ni Dokja kay Jihai na may plano siya at humingi ng tulong sa kanya, ngunit tumanggi siya. Para makonsensya siya, binanggit niya kung paano niya pinatay ang kanyang mga kaklase para manalo sa unang yugto. Umiiyak si Jihai, ngunit umalis pa rin. Pagkatapos ay tinawagan ni Dokja si Bihang na nagkumpirma na mahal siya ng mga constellation at nagdonate ng napakaraming pera. Hiniling ni Dokja kay Bihang na ipalit ang lahat ng pera sa coins at lumapit kay Pildo, nag-aalok na upahan siya gamit ang lahat ng kanyang coins. Tinanggap ni Pildo ang kasunduan at ipinasa ang green zone kay Dokja na nagsimulang basagin ito gamit ang kanyang espada. Sinubukan siyang pigilan ng mga tao, ngunit sa wakas ay naunawaan siya ni Jihai at binaril ang green zone para sirain ito. Namatay ang ilaw at binigyang diin ni Dokja na kung lumaban ang lahat ng sama-sama mula pa noong una, walang sino man ang namatay. Inilipat niya ang pera kay Pildo para tapusin ang kanilang kasunduan na hiniling sa kanya na protektahan ng lahat. Pinayagan ni Pildo ang mga tao na makapasok sa kanyang VIP zone ng libre. Pagkatapos ay inilabas niya ang lahat ng mga armas na binili niya para sa kanyang sistema ng seguridad. Nang lumabas ang mga halimaw, nagpaputok si Pildo at maya-maya ay may mga tambak na katawan ng nilalang sa gilid ng portal. Ang ilang mga nilalang ay nakatakas sa mga bala para lamang ibagsak sila ni Dokja, Sang-a, at Hiwon. Sa sandaling iyon, bumukas ang lupa at lumitaw ang dragon, bumubuga ng apoy sa mga tao upang patayin sila. Gamit ang kombinasyon ng baril at espada, madaling nilabanan ni Jung-hyuk ang dragon at sinaktan siya ng ilang beses. Hindi natutuwa ang mga constellation na may dumating na manlalarong nasa mataas na antas, kaya itinaas nila ang difficulty. Biglang nawasak ang istasyon at lumitaw sa kalawakan. Binago ng dragon ang katawan nito na parang bakal na wala sa nobela. Sinubukan ni Jung-hyuk na atakihin ito at nawasak ang kanyang espada, kaya nagpatawag siya ng bago at sinubukang muli. Mabilis siyang dinaig ng dragon at sinaksak siya ng sarili niyang sandata. Hindi nito napigilan si Jung-hyuk na subukan ng paulit-ulit. Binuksan ni Dokja ang kanyang starter kit at kinain ng isang bagay na magpoprotekta sa kanya mula sa apoy. Ginamit ni Sang-a ang kanyang sapot para hilahin si Jung-hyuk mula sa pagkakahawak ng halimaw at si Dokja ang pumalit sa laban. Patuloy siyang pinapabagsak ng dragon, ngunit kahit papaano ay walang magawa ang apoy nito. Habang nagambala ang dragon, isang malaking halimaw ang humarap dito sa lupa. Lumalabas na dahil sa surot ang nilalang na ito ay kayang kontrolin ito ni Jilyang bagamat ramdam niya ang sakit na nararamdaman ng halimaw. Sa kasamaang palad, ang dragon ay masyadong malakas at tinalo ang surut na maaaring pumatay kay Jilyang sa lalong madaling panahon. Tumanggi si Hyunsung na mawalan ng isa pang kaibigan at nagmamadaling lumaban na nagpagising sa kanyang espesyal na kasanayan. Ang gauntlet ay naging kalasag na pumipigil sa mga pag-atake ng dragon at tumaas ang lupa upang harangan ito. Pagkatapos, gumawa si Sang-a ng tulay para tumalon si Hiwon. Lumapag siya sa likod ng dragon para laslasin ng ilang beses ang katawan nito. Ngayon, maaari nang lumusot si Hyunsung sa pader para itulak ang dragon pababa at sinubukan itong saksakin ni Dokja. Gayunpaman, lumipad ang dragon upang makatakas. Ang isang flashback ay nagpapakita na ang plano ay saksakin sa dibdib ang dragon upang patayin ito, ngunit papatayin din ito ang umatake. Ang reward sa misyon ay magbibigay sa kanila ng item para buhayin ng isang tao. Muling bumaril si Sang-a ng sapot at pinigilan ng dragon habang naman tumalon si Dokja para sa wakas ay saksakin ito sa dibdib, ngunit hindi lumusot ang espada. Binaril ni Jihai ang dibdib ng dragon upang makagawa ng bitak para lamang itulak ng halimaw si Dokja. Isinara ng dibdib ang sugat at nawalan ng pag-asa ang koponan. Biglang natapos ni Jung-hyuk ang pagpatay sa iba pang mga halimaw at muling nakipaglaban sa dragon. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang suntok, nagawa niyang saksakin ang dibdib at pareho silang natakpan ng apoy na ibinuga ng dragon. Katulad ng sa nobela, ang nagliliyab na katawan ni Jung-hyuk ay bumagsak sa lupa at ang kanyang kakayahan ay nag-activate upang pabalikin siya. Pinapanood ni Dokja kung paano nagsisimulang mawala ang lahat at sa tingin niya ay katapusan na. Sa sandaling iyon, nabigla siya nang makita na tinanggap ng mayakda ang kanyang trade sa market at ipinadala ang Ether of Faith. Agad itong inilagay ni Dokja sa kanyang espada upang maging attribute weapon. Ang natitirang bahagi ng koponan ay pumalibot sa dragon at pinanatili itong distracted na nagbigay ng oras kay Dokja na tumalon dito at sa wakas ay patayin ito. Inanunsyo ng boses na tapos na ang yugto at binuhay ni Dokja si Jung-hyuk gamit ang reward. Bumalik sa normal ang istasyon at nagulat si Jung-hyuk nang makitang nakaligtas si Dokja sa pagkamatay ng dragon salamat sa espesyal na espada. Nagdiwang ang mga tao at ngayon ay sigurado si Dokja na makakasulat sila ng bagong wakas para sa kwento. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.